Sa bahagi itong mga minamahal, tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salta ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, Brother Benji Durian. Itas po ang ating mga kamay may mahal, tapi magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras na to, sa aking pong pagdadala ng mensahe, mahal Pinoon, buksan mo, Diyos, pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, mga puso ng mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Sa pangunatilangin, hallelujah. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah. At sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida. And we choose the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor, Dennis Almeida. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong pamilya ng ating beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, and to our beloved, to my beloved co-prayer warrior and co-preacher, beloved brother John Losa and his beloved wife. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Unang-una po dito sa Roma Kapitulo 8, versikulo 29. Sundan po ng Colossians chapter 1, verse 15. Romans chapter 8, verse 29. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romang, Kabanatay 8, talata po ay 29. Ganito po ang nasusulat. Sabi po rito, Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen. Colossians 1:15. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang Kabanatay 1, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. God knew what He was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. We see the original and intended shape of our lives therein, Him. We look at the Son and see God's original purpose in everything created. So tayo po, we were created to become like Christ. Amen. Ikaw, ako, tayong lahat were created to become like Christ. So paano tayo magiging katulad kay Kristo? So yan po yung madaling magsabi na we are Christian. Ang ibig po sabihin kasi ng Christian, Christ-like. Ang alam po ng iba ay Christian. Worshippers of Christ. O naniniwala kay Kristo. Pero ang pinakamalapit talagang kahulugan ng word na Christian is Christ-like. Tayo po ay
nagiging katulad kay Kristo nung siya ay nabuhay bilang katulad natin na tao. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Kasi sa Old Testament, mababasa po natin dyan na, be holy because I am holy. So sabi nila, imposible yan. Imposible. Wala talaga makakasunod. So, ang Diyos na mismong bumaba, nagkatawang tao, at nagpakita ng ehemplo para sundan natin. At kaya pala nating sundin. Yan ang buhay ng ating mahal na pastor. Everybody say, praise the Lord. No? Sabi nga ng may aking kasamang prayer warriors, minamahal, siya talaga yung nakaranas ng bomba, yung bombing, yung military assault, minamahal. Nung time na yan ng military assault, nasa baba na ako. So, mayroon silang naranasan sa mission na yon na hindi ko naranasan. Kasi nung pag-akyat namin, yung first 15 days, hindi ako nakaabot ng 15 days doon eh. July 1, tapos bumaba ako ng July 9. Tapos paakyat panaog na ako, minamahal. Hanggang dumating yung September na talagang may military assault na. So, month of August, in between, basta mga, nakabalik ako yung birthday ng Bilad Mamader, ayun, nakaranas ako ng, yung, akala ko papatayin na kaming lahat doon. Dahil makibaba ng malapastor dahil gustong umattend sa birthday ng Bilad Mamader. So ako yung hinugot noon. Yung pala, papatayin na ako, minamahal. Pero pag hindi pa panahon, walang magawa ang tao dahil hawak ng Diyos ang buhay natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kung mayroon pang plano ang mahal na Panginoon dahil tayo nga ay pinahintulutan ng mahal na Panginoon na mabuhay sa mundong ito. No? Marami sigurong tao, minamahal, na gustong mabuhay, pero hindi sila pinahintulutan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Mayroong mga nalaglag. No? 3 months sa tiyan, nalaglag, nakunan. Mayroon namang naipanganak. Hindi pa dumating sa 1 taon, namatay. So, hindi sila nakaranas doon sa buhay na katulad ng ating... Mayroon namang tumanda din na hindi nakaranas sa ating naranasan na nakilalang mahal na Panginoon. Mapalad nga tayo eh. Mapalad tayo sa lahat na mapalad dahil tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Sino tayo, minamahal? No? Sino tayo? Sabi nga ng Bible, ang mga propeta ay asam na masaksihan yung ating pong nasaksihan. Imagine yung mga signs, wonders, and miracles. Hindi po nakikita ng mga propeta yan. Dahil hindi po sila yung nakatalaga sa huling panahon. Tayo po ang nakatalaga para sa rapture. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So, from the beginning, or from the very beginning, God's plan has been to make you and me like His image. Amen. O di, yun pong sinabi ng Genesis 1:26, minamahal. So this is our destiny and the third purpose of our life. So God announced this intention at creation. Sabi ng Genesis 1:26, at ipong basahin. Sinabi niyan sa kanyang pong mga kasamang mga heavenly host. Yung mga heavenly host, yung po yung mga archangel o anumang klaseng mga anghel na nag-exist na po bago niya lalangin ang tao. Atin pong basahin. Dito po sa Genesis, ang kabanatay 1, ang talata po 26. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis,
At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Then God said, let us make human beings in our image and likeness. Image and likeness. So yan po yung sinabi ng Bible, minimal. So in all of creation, only human beings are made in God's image. Sumapalad tayo. Ang mga hayop ay hindi po siya nilalang katulad sa wangis ng Diyos. Amen. Tao lang po ang sinabihan niya. Nalikha na niya lahat eh. Tapos nung nilikha niyang tao, binigyan niya ng kapangyarihan para i-manage ang mga nilikha niyang mga hayop, mga isda, mga halaman, o anumang mga bagay sa mundong ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dominion. Sabi ba? Dominion over the cattle, yung mga fish, lahat ng mga nasa kapaligiran na natin nakikita o hindi pa nakikita, yan ay nilikha ng Diyos para alagaan ng tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. So this is a great privilege and give us dignity. So yun naman ang gustong sirain ng demonyo. Ha? Gustong sirain ng demonyo yun. Inggit na inggit ang demonyo eh. Lalo na si Satanas. Inggit na inggit siya. Imagine. Provided lahat. Hindi ka magkakasakit. Wala kang kamatayan. Hindi ka magtrabaho. Kain ka na lang ng kain. Alagaan mo lang yung nilikha ng Diyos. Nandyan yung mga punong kahoy na namumunga ng mga masasarap na bunga. So, nainggit si Satanas. So, ang ginawa ni Satanas, kinontra niya ang utos ng Diyos para ang tao ay maghirap. Pag maghirap ng tao, sino ang sisihin? Si Satanas ba? Wala pong taong sinisisi si Satanas. Ang sinisisi ng tao, ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, clever si Satanas eh. Serpente nga eh. Sabi nga ng Malapinon, be wise as a serpent, but be harmless as a dove. So, kahit ang mahal na Panginoon, talagang kinikilala niya na wise talaga si Satanas. But be wise as a serpent. Kasi kung magtanga-tangahan tayo, ay talagang matik over tayo ng serpent. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sino ba ang serpent sa ating kapanahonan ngayon? Na gusto niyang ang tao ay pasunurin at paluhurin. Mayroon bang literal na serpent sa ating kapanahonan na ang tao ay gustong pasunurin sa kanya? Mayroon siguro. Logo lang, hindi na nakita yung literal logo. Tingnan mo yung logo ng World Health Organization. Malaking ahas. Serpent yan, minuma, di ba? Sa gitna ng logo, may ganun. Logo lang yan, pero lahat na presidente, hari sa buong mundo, sa kapanahunan natin ngayon, ay nag-bow down lahat. Amen. Imaginin mo namang diniklara worldwide health crisis. Mayroong tinatawag na health crisis. Worldwide. Pandemic. Ibig sabihin ng pandemic is worldwide. So, talaga naman, si Satanas ngayon ay makapangyarihan. Grabe. Pero sa mga Krisyano, mas makapangyarihan yung nasa atin.
Ano bang nasa logo natin? Ayun, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Maliban sa pangalang Jesus, sabi ng Malapinoon, be wise as a serpent, but be harmless like a dove. Yan sa logo natin, may dove. Symbol of Holy Spirit. So, pag once ng tao ay may Espiritu ng Diyos, you are harmless. Ikaw ay hindi na madaling magalit, hindi ka na madaling magkasala, you are controlled by the power of God. Amen. Hallelujah. So in all creation, only human beings are made in God's image. So ano po yung God's image? God is holy. God is, ano pa? God is love. Yung mga karakteristik ng Malapino, God is powerful. Lahat ng mga karakteristik ng Malapino, nasa tao din po yan, minamahal. Kasi we were created according to His image. So yun ang gustong sirain ng kaaway. Sabi nga, Satan came to steal, to kill, and to destroy. Nakawin niya. Yung nasa iyo, nakawin niya yan. Ano yung nasa iyo? Yung health mo. Yung isip mo. Yung attention mo. To steal, to kill. Patayin niya yung panampalataya mo. Pag manakaw niya lahat na nasa iyo at mapatay niya ang panampalataya mo, totally destroy ka na. Amen. Mabuti na lang nandiyan ang mahal na Panginoon. And Jesus Christ came to give us eternal life. Si Satanas, kamatayan ang kanyang gagawin sa tao. Ang Malapino naman, buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lang buhay, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at yung mahal na Panginoon, minamahal. So sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ating pong pakinggan. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatay 4, ang talatay 4, sabi po rito, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sino po ang nagbulag? Sinong nagbulag, minamahal? Si Satanas. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang kaisipan ng tao. No? Kaisipan ng tao, binulag. So, hindi po nagpapakita si Satanas na may sungay at buntot. Sigurado yan, wala siyang follower. Amen. Kundi siya po ay nagpapakita na kaakit-akit. No? Noon, nagpakita siya isang serpente. Serpente. A serpent. Ahas. Oh. Nabihag niya si Eva. Na kumbinsi niya. No? Siguro, nagtaka si Eva, pwede pa lang magsalita ang serpente. No? Akala ko ba tao lang ang hindi naman normal na serpente yun eh. Nag-anyong serpente lang si Satanas. Amen. Pero sa totoo, minamahal, ang tao lang talaga ang ginawa ng Diyos na mayroong tinatawag na great privilege and dignity. So we don't know all these praise covers, but we don't know how some of the aspects it includes, like God, we are spiritual beings. Our spirits are immortal and will outlast our earthly bodies. So we are intellectual. We can think, reason, and solve problems. Like God, we are relational. We can give and receive real love. And we have a moral consciousness.
and we can discern right from wrong, which makes us accountable to God. So we can reason, we can think, solve problems. Sabi ng mga scientist, ang tao daw ay galing sa hayop, galing sa unggoy. Mayroon ka bang nakitang unggoy na marunong mag-answer ng 1 plus 1? Simple mathematics po yan. Sabi mo sa unggoy, 1, isang saging, dagdagan ko ng isang saging, ilan na? Tapos sabi ng unggoy, 2. Wala. Wala. Paano tayo galing sa unggoy? Simple mathematics, 1 plus 1, hindi maansira ng unggoy yan. Dahil special talaga ang tao. Hindi po tayo galing sa hayop, hindi po tayo katulad ng unggoy, hindi po tayo galing doon. Ang unggoy ay unggoy, ang tao ay tao. We can reason. Magaling tayo sa reasoning. Amen. Nakakaunawa tayo, nakakapagsalita tayo, nakakaimbento tayo. Oh. Imagine mo naman nung unang panahon, ang ginamit lang ni Cain para patayin si Abel ay pamukpok. Oh. Ngayon, nandiyan na yung mga Armalite, di ba? Machine gun, missiles, atomic bombs, ano pa? Injection. Lumiit, no? Dati pana, tapos nag-high-tech, bala, nag-high-tech, missile, laki, boom! O lalong humay-tech, maliit na lang. Boom! Torok na lang, di ba? Kung gusto ka talagang patayin, wala kang magawa eh. Di ba? Kung malay mo kung kalahati doon or more than that, ay mayroon talagang nilagay para matigok ang tao, bigla lang ng pagdating ng panahon, matumba na ang tao. Amen. Amen. So, yun ay plano ng tao yun. Ang mahal na Panginoon, sabi ko nga, patay ngayon, patay bukas, parihas lang yan. Pag sa mahal na Panginoon ka, parihas lang. Dahil mamatay ka ngayon, langit. Matay ka bukas, langit din, pareho lang. Oh, kasi naglilingkod ka sa Diyos eh. Pero kung mayroon pang purpose ang mahal na Panginoon, gagamitin ka pa niya, kahit anong gagawin ng tao, hindi ka mamamatay dahil gagamitin ka pa ng mahal na Panginoon. Amen. Yun lang, isang bagay na mahulog, mabiyak, tapos gagamitin mo pa, anong gagawin mo ngayon? Bibili ka ng, glue? Mighty bando, sabi ni Vinci. Bakit mo gastusan talaga? Kasi gagamitin mo pa. Pero kapag kahulog at hindi mo nagamitin, saan mo ilagay? Basurahan. Di ba? Oh, kahit gaano pa kaganda yan, ayaw mo nang gamitin, nahulog, nabiyak na. Ayaw mong gamitin. Diretso yan, basurahan. Pero kung gamitin mo, tapos nakita mo nahulog, pag abot mo nahulog, talagang importante sa'yo yun, gamitin mo talaga yun, anong gagawin mo? Saluin, di ba? Kung minsan pa, pag salo mo, na-slide ka, kahit na mapagok yung ulo, basta huwag lang mapagok yung yung sinalo mo, huwag lang mabasag doon sa sahig. Mabasag na yung ulo. Kasi pinoproteksyonan mo, kasi importante sa'yo yun. Gagamitin mo yun. So, ganun din ang mahal na Panginoon. Pag gagamitin ka, talagang proteksyonan ka ng mahal na Panginoon, minamahal. Amen. Pero kung hindi ka nagagamitin at ayaw mo, gusto ka naman gamitin, ayaw mo mapagamit. O, di ba? Lord, dagdagan mo pa akong buhay ko. Ay, wag na. Hindi ka naman magpagamit. Tatawagin na lang kita. Di ba? Sabi nga ng mga pastor, pag hindi ka takot mamatay, alang-alang sa mahal na Panginoon, hahaba ang buhay mo. Amen.
Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, sabi dito, minamahal, it is the Holy Spirit's job to produce Christ-like character in you. Sa verse 2 Corinthians 3:18, ating pong basahin. Dito sa ikalawang Korinto, Kabanata 3, ang talata po ay 18, ganito po nasusulat. Nadapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. As the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him and reflect His glory even more. As the Spirit of the Lord works within us. So hindi po natin trabaho, kundi trabaho ng Espiritu ng Diyos na nasa ating puso. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung tayo minamahal ang masunod, ay gusto natin yung AC Gulaki. No? Gusto natin masunod ang ating sarili. Pero pag si Kristo ay nasa atin na, sunod-sunuran na lang tayo kay Kristo. Amen. So, handa na ba tayo minamahal sa next mission natin? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Yung ating pong crusade noong January 3, kausap ko po yung kapatiran natin kanina. Bumaba po yung kasamahan ni Commander Simoy. In-investigate yung kapatiran natin. Sabi niya ni Commander Simoy, bakit daw kasama ko ang mga sundalo palagi? Nung nagkrusada tayo sa Sinundungan, nandoon lang sila sa paligid. So, siguro yung nakikita natin mga kapatiran, kasi natapos tayo 10 o'clock ng gabi, napakaraming flashlight doon sa bundok. Di ba? Nakakita yung mga kapatirang sumama. May mga flashlight, umiilaw sa bundok. Wala pong sundalo. Tinanong ko yung si Lieutenant Boris, mayroon bang mga tropa mo, sir, doon sa bundok? Ay wala. Nandun sa patag lahat, sa krusada. Daming mga flashlight galing bundok. Anong sabi ni Lieutenant Boris? Sila na yun, Brad. Ibig sabihin, pinapanood tayo. Umaalingaw-ngaw yung ating sounds. Imagine mo naman, dala-dala yung ating ilang speaker yung dala? 5. 4, 5. 5 speaker. Talaga namang hanggang kabundukan yun. Alam mo naman ang bundok pag gabi. Kahit tunog ng ibon, umaalingaw-ngaw. Yung pa kaya yung ating speakers. Dinig na dinig nila. Wala po silang question sa ating ginawa. Yun lang. Ang question lang daw ni Commander Simoy, bakit kasama ko ang mga sundalo? Sabi nung kapatiran, natural. Dahil pandemic tayo. Hindi naman kami tatanggapin. Katulad noon, hindi kami tinanggap sa MAS. So kailangan ni Brother Danny makipag-coordinate sa mga sundalo. Sila naman ang nakakatulong. Kung gusto nyo, pagbalik ni Brother Danny, kayo naman ang mag-coordinate. Matalino din yung kapatiran. Kung gusto nyo tumulong, pagbalik ni Brother Danny, tulungan nyo. So, wala na daw, hindi na daw umimik yung inutusan ni Commander Simoy. Sabi ko naman, sabihin mo doon sa inutusan ni Commander Simoy, sabihin mo kay Commander Simoy, kung gusto niyang magpahinga at magbagong buhay at hahaba pang buhay niya, na hindi siya nagtakbo-takbo sa bundok, sabihin mo sa kanya, pag sabihin niyang susuko na siya, ako mismong aakyat doon kung saan siya para sunduin. So, iparating daw, minamahal, iparating. So, ito, parang kung noon, parang hindi natin alam kung ano bang dulo. Anong dulo ng ating paglalakbay. Pero ngayon, tanaw na natin. Amen.
At yan po ang bunga ng prayer and fasting ng man of God, ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Naalala ko tuloy yung sabi ng mahal na pastor nung pinauna ako sa sulo. Sabi ng mahal na pastor, Brother Danny, mauna ka. Nag-aayuno pa ako, Brother Danny. Mag 40 days ako. Hindi pa ako nag-break. Mga 30 days na yata siya. Malapit na siya mag 40 days. Sabi niya sa akin, ilang days ka na? Kasi sabi niya sa akin, mag 10 days ka. Mahal pastor, pang 7 ko pa ngayon. Tama na yan, sabi niya. Tama na yan. Okay na yan. Mayroon kang aantayin galing Surigao. Tapos, yung galing dyan, mayroon bang nag 40 days dyan? Sabi ko, mayroon po mahal pastor, si Brother Fernando Solon. O mayroon nag 40 days galing ng Surigao. So, sama-sama na kayo. Ikaw ang mag-lead. Mauna kayo doon. 7 days fasting lang ako minimal. Pero sabi ni mga pastor, ako na ang mag-ayuno para sa iyo. Huwag kang matakot. Mauna ka doon. Maghanap ka ng Abu Sayyaf. Iset mo. Ikaw ang makipag-coordinate. Ako na ang magpapasting para sa iyo. Yung sinabi ni mga pastor, minamahal na utos na yon, hanggang ngayon dala-dala ko. Kahit nagkulang tayo ng fasting and prayer, parang umalingaw pa rin sa tainga ko. Ako na ang mag-fasting para sa iyo. Sumunod ka lang. Lahat na tagumpay natin, minamahal, may man of God na tumangis, lumuhod. No? Para bang binigyan ako ng ATM card. Sige, punta ka doon. Mahal pastor, wala akong pera. Ito, ATM card. Huwag kang mag-alala. Ako nang mag-deposit para sa'yo. O, di ba? Withdraw ka na lang. Withdraw. Wala ka nang alalahan eh. Hindi ka na mag-iisip, may laman pa ba to? Eh, sabi nung nagbigay ako mag-deposit para sa'yo. O, dalhin mo yan. Pag kailangan mong bili ka kahit anong bilhin mo para sa misyon. Parang gano'n, di ba? Gano'n din sa prayer and fasting. Yung anointing sa prayer ng mga pastor. Sunod ka na ng sunod. Nandoon ang man of God na kaluhod para sa tagumpay. Sumunod ka lang sa kalooban ng Malapinoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kailang minamahal, mahirap talaga. After nung crusade nung sinundungan, alas 3 ng madaling araw na panaginipan ko ang malapastor. Nakabarong, nakaputi. Pero hindi naman ang itsura ng malapastor parang 30 years old, parang 30 years old, pero puting-puti yung buhok niya. Pero makinis yung mukha niya. Sabi niya sa akin, Beloved Brother Dan, mag-ayuno ka ng 40 days. Mag-ayuno ka ng 40 days. Tapos, pagpatuloy mo yung misyon. Pagising ko, Malapastor. Akala ko tama na yung sumunod ka lang ikaw na mag-pray sa akin. Pinapayuno ko ng 40 days. So, ayun, nung binigay sa akin ang message na yon, parang pinupospon ko yon. Kung napansin nyo, minamahal na pag mag-preach ako dito, hinahatiran ako ng tubig na mainit, inuubo ako. Napansin nyo yun, no? Every time na ako mag-preach dito, pag hindi ako nag-preach, wala namang kati sa lamunan ko. Hindi ako inuubo. Every time na natatayo ako dito, wala na yan. Daming kati dito, parang kailangan ko na ng mainit tubig para mawala yung kati. Kasi para akong inuubo. Nung naumpisan ako ng fasting, pero humirit ako, malapit noon. Huwag mo naman yung straight. Huwag naman yung straight. Hindi ko kaya yun. Pwede naman siguro, Lunes, Martes, Merkules, break. Huwebes, Biyernes, break. Sabado, Linggo, break. Pero ang ginagawa ko, absolute. Pag magpasting ako, absolute. Ayun, nawala yung ubo. Nawala. Nawala yung kate. O, kahit mag 10 hours pa tayo dito, wala na kate.
Pero dati, mga 30 minutes, nahirapan ako minamahal. So, ganun lang pala. Kasi, malaki na po yung harapin natin. Yung sinundungan, batalyon lang po ang karama at kasama natin. Ito ngayon, minamahal, the biggest NPA camp din sa Sierra Madre. Ang katandim natin ay division. Division is composed of brigades and battalion. Division, and then ang under niya, brigade. 3 brigade yata yan. 501st, 502nd, 503rd. Tapos yung brigade, may kanya-kanyang batalyon yan. So, parang nag-jump tayo. From battalion, jump to division. Hindi na tayo dumaan sa brigade na katandim natin. Division na. Yung ating katandim sa battalion, ang battalion commander, pinromote ng Malapinon sa division. At siya ngayon ang in charge sa operation sa buong hawak ng 5th ID. At sabi niya sa akin, lahat ng mga mission namin, kilos namin, kasama kayo, Brad. So, katandim tayo. Amen. So, sa akin, lagira talaga, naman. Nandyan yung kanilang mga high-powered na mga helicopters. Nandyan na yung mga, may armas sila na 2 kilometers. Perfect pa yung target, 2 kilometers yun. Telescopic. Yung kanilang helicopter naman, pag dumadaan sa mga bundok, nakikita sa screen yung mga tao kahit nasa ilalim ng mga kahoy. Nakikita yon. Pero sabi ko, sir, bago yan. Mayroong the best na armas na hindi kayang makita sa radar. Pero itong armas na to, kahit sa pinakagitna ng buto, tagos. At ito yung armas na nagbabago ng isip ng tao. Ang salita ng Diyos. So aminado sila minamahal. Dahil karamihan sa mga sumuko sa kanila, bautismado sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. 4:12 ng Hebrew. Dito sa Hebreo, Kabanatay 4, sulat sa mga Hebreo, Kabanatay 4, ang talata po'y 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at may talas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, na bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng pag-iisip at mga haka sa puso. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga sa ating pong beloved, may beloved ko, prayer warrior, minamahal, John Losa. Sana palagi ka dito sa para magtandim tayo. Mas maganda yung, sabi nga, two heads are better than one. Amen. Yung karanasan niya, hindi ko naranasan yon. Yung binubomba sila, hindi ko naranasan yon. Hindi naman pwedeng magpatotoo ako ng ganun dahil narinig ko sa kanilang patotoo. Iba talaga yung personal na nagpatotoo yung tao na nakaranas. Amen. No? Hanggang doon lang ako. Kung, yung hindi naman nila naranasan, yung naranasan kong akyat panaog ako. Kasama ko mga busaya pa, akyat ako, tapos naog naman, akyat uli. Narinig ko nga nung nandun ako sa bandang, pagdating ko sa bandang, ako lang mag-isa noon. Pagdating ko sa bandang, sabi ng mga busaya, Commander, katayin na natin yan. Katayin na natin. Sabi naman ni Robot na provoke na siya. Huwag nga kayong makulit. Kakatayin na natin yan. Ikaw, minamahal na nakarinig na maraming makulit na mga nagsabing, katayin na natin, kung makapugutan na natin ang ulo. O sabi ni Robot, huwag kayong makulit, din kakatayin na natin yan. Ikaw talaga, wala kang Diyos, mabaliw ka talaga. Mabaliw ka. Pero sabi ko, Malapinon, kung ito na yung buhay ko, salamat. Pero kung gagamitin mo pa ako, ingatan mo ako. Ganun lang yun. Amen? Ganun lang. Pag between life and death, sabihin mo sa Malapinon, gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pang magpagamit sa gawain mo. Everybody say, praise the Lord. Tapos pag makarecover ka at ikaw naman ay naligtas na, bye-bye, Lord. Ganon. Yan ang nangyari sa akin nung nasa Leyte ako eh.
Sabi ko kay Brother Richard Abad, Brother Richard, bisita mo na ako sa pamilya ko sa Bohol. Bigyan mo ko ng pamasahe, back and forth. Sabi, baka hindi ka na babalik. Sabi ko, babalik ako. Huwag kang magsinungaling. Tingnan mo na lang yung bag ko. Ang bag ko ang magsasabi. Binuksan yung bag ko, yung pack bag ko. Oh, baptismal robe ang lahat ito. Wala kang dinalang damit. Hindi ka na magbibihis. Yan ang patunay na babalik ako. Baptismal robe ang dala ko dahil gusto ko mabautismuhan ng mga labuans ko. Kuha ka agad ng pera si Brother Richard Abad. Ito, pamasahe mo, pangkain mo, pamasahe mo pabalik, at dagdagan mo naman ng damit yung dala mo kasi hindi ka naman pwedeng mag-bathrobe doon. Malay mo, kung maulanan ka, anong pambihis mo? Di nagdagan ko ng pambihis. Pagsakay ko sa bus, bye-bye, Brother Richard. Nalusutan kita, hindi na ako babalik. Minamahal. From Abuyog to Hilongos, Leyte. 3 beses naputukan ng gulong ang bus. Nung pang-last na naputok, last na reserba na, nagmura na yung konduktor. Sino bang malas na nakasakay dito sa bus na to? First time na nangyari na maubos yung reserba. Isip-isip ko naman para ako si Jonas nito. Sabi ko, malapit noon. Pagdatingin mo lang ako ng Hilongos. Nakarating sa Hilongos. Takbo ako sa pier. Pagdating sa pier, nagbabay-babay na yung mga pasahero, puno na, naiwanan ako. Sabi ko, matulog na lang ko kay, doon sa pastoral house. Hinanap ko yung pastoral house. Pagdating ko sa pastoral house, bumungan pa sa akin yung, Kuya, mabuti na dito ka. Bakit? May bata na nahulog sa mangga. Nabali yung paa, yung in between sa tuhod at saka sa talampakan. Bali talaga na gano'n na pagkabali. Pagtingin ko sa kwarto, anong ginawa niyo? Yung puno ng saging, di ba pwedeng matanggal yun? Yun yung parang pinakasimento, tinalian lang nila ng yung tinali niya? Basta may tinali sila. Sabi ko, hindi niyo tinakbo sa hospital. Ay, Brad, wala po sa hospital, Brad. Napahiya patuloy ako. Sabi sa isip-isip ko, baka, kasi dinugtong lang, tapos nilagyan ng, yung sa saging. Parang pinakasiminto niya, tapos tinalian. Tapos palihas daw sa akin. Naku, baka mabumuradyo tayo dito, magkang-green na to. So, saan ang labuans dito? Hindi pa yata save yung labuans. Sabi ko, pambihira na. Kasi nilihas ko na. Tapos tulog ako. Hindi ako nakakatulog. Kaya isip-isip, mas matindi pang panampalataya itong mga tao to sa akin. Hindi marunong magbasa yun. Nakalimutan ko ng apelido nun. Isang pastor yun, may naman na nag-affiliate sa atin. Abastilla. No, Pastor Abastilla. Na bingi pa yun. Dumating sa Amoranto. Doon sila na-save sa Maynila. Pag sisigaw ang malapastor, Hallelujah, praise the Lord! Ang pangdinig niya, Arinula Victor Wood. Sigaw din siya sa Amoranto, Arinula Victor Wood! Sabi ng anak niya na may pinag-aralan, nakakahiya ka. Paano nakahiya? Yun ang narinig niya. Mapigilan mo ba siya? Sigaw siya ng Arinula. Sabi niya. Pagdating niyo sa Leyte, pagpunta niya sa bundok, nandoon yung kanyang kamag-anak. Nag-inpay na, agawin yung lupa niya. Bakit ka umakyat dito? Sa amin na yung lupa mo. Tinutukan siya ng 38 caliber ng kamag-anak niya na inagaw na yung lupa niya kasi galing sa Manila. Narinig niya yung mag-rebuke. Sabay pagtutok, Arinula Victor Road. Kinalabit yung 38. Hindi pumutok. Tingnan mo yan. Ganon. Dahil hindi naman pinakinggan na malapinon yung kanyang sinabi, ang puso niya ang tiningnan ng Diyos, minamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kahit gaano pa ganda ng pagka-pronounce mo, parang British o American, ang puso mo naman hindi sumasabay. Di ba?
Parang sinabi mo doon sa napakagandang babae na gusto mo siyang mapaniwala na mahal mo siya, sinabi mo talaga taos puso, I love you. Oh. Paano bingo talaga siya? I love you, mahal kita, maniwala ka. Oh. Di ba? Oh. Hindi niya na-pronounce. Pero nakita mo yung kanyang puso, talagang lumuha siya. O di, bukas, magpakasal na tayo. O, sabi naman doon, hallelujah. Ganon ang tao namimili. Pero ang malapi noon, tinitingnan niya ang puso, hindi ang nguso. Amen. Amen. Ang tao, ang tinitingnan, nguso. Hindi yung puso. Sa Bohol, di ba? Not Bohol, Cagayan de Oro. Overnight yon sa Lugait. Sabi ng kapatiran na dalaga, patotoo. Pag umpisa ng patuto niya, umiiyak na siya. Kapatiran din. Sa atin naman, hindi tayo tumitingin ng physical, di ba? Amen? O sabi niya, minamahal, malipat-lipat ako ng fellowship. O kayo, tumitingin na kayo, tumatawa kayo. Pero kami, hindi kami tumatawa. Seryoso kami dahil umiiyak nga siya. Umiiyak siya. Malipat ako ng fellowship. Talaga hindi nyo mapigilan, tumatawa talaga kayo. Umiiyak siya. Kami, hindi kami tumatawa, talagang seryoso din kami. May laban-liban ako na fellowship. At niya, IL, MAPNI. Sabi niya. Hindi siya nagtatagal daw dahil pinagtatawanan siya. Oo. Sa Jesus Miracle Crusade, nagbilang na siya ng taon, hindi siya pinagtatawanan. Oh. Kung napunta pala siya dito, hindi siya magtagal dahil pinagtatawanan nyo. Tapos, wala talagang tumawa. Sabi niya, ano na yan? Hanggang ngayon, nalaga pa ako. Walang tumawa. Ito na ngayon, alay na siya ng awit. Aywan ko ba kung yung bakit yun ang kanta na kinanta niya. Sabi niya, alay o na awit. Pag alay na awit, tinugtugan. Ang uso ko iyong sinisiyasat. Alam mo yung gitarista, binitawan yung gitara, pumunta sa CR, tumawa doon, sa CR tumawa. Yung makapatiran, kanya-kanyang alis. Tuloy-tuloy yung kanta niya, lumuluha siya. Walang tumawa, umalis lang ang kapatiran. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Yung pala tumawa na sa labas. Pagkalinggo, sunod na gawain, hindi na siya nakita. Natisod siya. Dahil pinagtawanan siya. Dahil ang tao talaga ang sinisiyasat ang kanyang nguso. Pero ang malapay noon, ang puso. Amen. Amen? Oo. Totoo yun. May naman, nandyan beloved wife ko. Naka-attend din yata siya noon, overnight na yun. So, ganon. Pag you are like Christ, hindi mo na nakikita yung kapintasan ng isang tao. Hindi mo na nakikita yung pagkukulang niya. Parang doon sa psychology, subject namin ng psychology. Hindi ko alam kung anong nakain ng aming teacher ng psychology. Doctor of Philosophy, major in psychology. Naglagay po naman doon sa blackboard ng napakalaking kartolina. Puti. Tapos may tuldok sa gitna. Pakikita mo naman talaga sa gitna may tuldok. Bilog na tuldok na itim. Sabi, class, anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo, class? Taas ang kamay lahat. Alam mo naman ng mga estudyante, pag napakadaling tanong, ay sasagot ka agad yan. Amen. Tagtaas lahat ng kamay. Ako naman, nag-observe ako. Ano kayang mayroon? Ano nakita nyo, class? Sabi, ma'am. O ikaw, ano nakita mo? Tuldok, ma'am. Ikaw, tuldok, ma'am. Lahat sila nagtaas ng kamay, tuldok. Tuldok.
Wala na ba kayong ibang nakita? Baba ng kamay. Tingin sa blackboard. Ikaw, Mr. Quarteros, ba't hindi ka nagtaas ng kamay? Ano nakita mo? Hindi mo ba nakita ang tuldok? Tapos tumayo ako, pinagtawanan ako ng mga classmate ko. Ano nakita mo? Ma'am, kartolina, puti. Kartolinang puti. Kumbaga, inupost ko lang yung answer nila. Kasi lahat na nag-answer ng tuldok eh. So, kopya ko pa eh. Palagi siyang nagtatanong. Sabi ko, kartolinang puti, ma'am. Sabi, okay. Tapos, ganun. Nakaisip sila siguro, oo nga, no, may kartolinang puti. Sabi niya, alam niyo, mga estudyante, yung answer niyo, it reflects your character. Yun yung ugali niyo. Yung nagsasabing tuldok, yun yung mga tao na ang tinitingnan yung mali. Yung nagsabi ng kartolina, yun yung mga tao na kahit nagkakamali ka, hindi tinitingnan yung mali mo, kundi yung napakalaking puting kartolina ang nakita. Amen. So tahimik silang lahat. Ako naman, pumalakpak yung puso ko. So ganun. Amen? Pag ikaw ay Kristiyano na binabantayan mo yung mali ng ibang tao, you are not yet Christ-like. Kasi kung si Kristo ay binabantayan yung bawat mali natin, hindi tayo lahat makakapasok sa langit. Ang tinitingnan ni Kristo, yung ating buong pagkatao. We are still in the process of being perfect. So hindi the Spirit of God, kailangan natin ng Espiritu ng Malapinon para tayo ay magiging banal katulad kay Kristo. Amen? Huling 2 talata. 1 John 3 verse 2 and Romans chapter 12 verse 2. Ating pong mga instrumentalists and singers. Dito sa unang sulat ni Apostol Juan, ng Kabanatay 3, talatay 2, sabi po rito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Romans 12:2. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang Kabanatay 12, ang talatay 2, sabi rito, at huwag kayong magsiyaon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at loobos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So huwag po tayong sumang-ayon sa majority. No? Dahil ginawa ito ng karamihan eh. Gawin ko na rin. Doon tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi dahil ginawa ng iba, gawin mo na rin. Ang gagawin po natin, ang kalooban at kaya-aya sa harapan ng Diyos. Yun po ang sukatan ating paglilingkod. Hindi po yung sino yung gumawa, sino yung hindi, na nakikita natin, kundi ang sukatan po ng ating paglingkod, yung kalooban at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kasi hindi ka naman naglilingkod para maging katulad kay Brother Benji. Hindi ka naman naglilingkod para maging katulad ka sa akin. Tayo po'y naglilingkod sa Diyos para maging katulad tayo kay Kristo. Christ-like life. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa mahal Panginoon. Minamahal. Dito lang natin ito natutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandyan po yung ating mga magulang. Hindi naman natin nakalimutan yung disiplina ng ating mga magulang, kung paano tayo pinalaki. Pero hanggang doon lang. Hindi po naituro sa atin
ang nalalaman natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit yung ating mga magulang nagpapasalamat sa Diyos, nadadala natin sila dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Mayroon talagang man of God, the prophet of God, pastor ng mahal na Panginoon, appointed, anointed. Sabi ng mahal na Panginoon, I will give you pastors according to mine heart. So ang mahal na Panginoon ang nagbigay sa atin. I will give you pastors. Salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng totoong pastor. Totoong man of God. Propeta ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nandito tayo nakatayo. Ramdam natin pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Becoming like Christ is a long, slow process of growth from glory to glory. Hindi po ito instant. Sa mga karanasan natin pong naranasan, kuminsan gusto na nating sumuko, gusto na nating huminto, gusto na nating umatras. But according to the Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah, hallelujah. Sa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Buksan po natin mga puso sa ating mahal na Panginoon. Open your hearts to the Lord and receive the Spirit of the living God. Nasa iyo'y nagmamahal, isang puso sa iyo. Isang puso tinitibok na ika'y marangalan. Ano ko'y pagpupuri
viewers. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento, kaligtasan. Una ang panampalataya, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa ang pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng masamang gawa, tanggapin ang malapinon bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Hanapin po niyo ang Jesus Miracle sa inyong lugar at magpabautismo po kayo kasama po ang inyong buong sambahayan. At pangatlo, patuloy po kayo maglingkod sa malapinon. Diyos na ang gagawa ang bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod kayo sa panalangin ito, ating po mga viewers, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Isus. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan. Salamat, mahal na Pinoon, sa iyong banal na salita. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po itaos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Ligtas mo ako, mahal na Pinoon, sa mahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa Malapinon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay, patawarin mo sila Malapinon sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kanilang, ligtas mo sila, sampung kanilang mga mahal sa buhay. Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisa manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na po Jesus. Minsan pa malapin, humingi po kami ng kapatawaran. Tama kaming nagkulang, nagkakamali. Ano mga minaisip na gawin may mga labi na hindi kaya ahiyas yung malapan. Patawaran mong but sa malapin sa oras to. Diyos, sa pangunad dalangin yung hinirang hulang propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Sumeda. Sampu panalangin kanyang minamahal-mahal na hallelujah. Aking sinasaway din magawa kaaway, demonyo ng karamdaman, demons of COVID-19, demons of heart disease, cancer, leukemia, TB, diabetes, problems, unbelief and doubts, poverty, sickness, be healed, Jesus, hallelujah. Be healed, be healed, be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumalagay po tayo minamahal. Bilang pasalamat sa ating Malapinon, itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At ating pong ating beloved brother.